Ang asawa ko ay nakahiga sa kama ng ospital, nagpapanggap na patay. Agad akong lumapit at 2 beses siyang sinampal sa mukha, saka tumawag sa departamento ng donasyon ng organo. Plano kong ibigay sa kanya ang buong puso ko, pero sa nakaraang buhay ko, ang ginawa ko lang ay magdalamhati. Ininom ko ang tubig na iniabot sa akin ni Monica at nawalan ako ng malay ng 3 araw at 2 gabi. Nang tuluyan akong magising, na-cremate na si Lily. Wala man lang akong oras para magdalamhati. Dumating ang mga maniningil ng utang. Doon ko nalaman na nag-iwan si Lily ng utang na umabot sa 10 milyong hindi nabayaran. Kinuha nila ang 2 bato ko. Pinilit nila akong magtrabaho ng 24 na oras bawat araw para mabayaran ang lahat. Sa loob lang ng 10 taon, tumanda ako na parang nasa edad 80 na. At pagkatapos, ang asawang inakala kong patay na sa loob ng 10 taon ay dumaan sa harap ko sakay ng mamahaling kotse, nakayakap sa kanyang mangingibig. Ngumiti siya, naghulog ng $100 at tinawag iyong pasasalamat sa sakripisyo ko. Hindi ako makahinga. Bumagsak ako at namatay agad. Pagkatapos, dumilat ako. Bumalik ako sa araw na inatake sa puso si Lily. Tinitigan ko siyang nakahiga roon sa ilalim ng puting kumot at napangiti ako sa sarili ko. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kitang makamit iyon. Paulit-ulit akong hinihikayat ng matalik na kaibigan ni Lily na si Monica na uminom ng tubig. Tiningnan ko siya at natauhan ako. Sa nakaraang buhay ko, nawalan ako ng malay dahil sa tubig na iyon. 100% akong sigurado na may gamot iyon para hindi ko makita ang pag-cremate kay Lily. Ibinaba ko ang tasa. Hindi ko pinansin ang pagtutol ni Monica at dumiretso ako sa tabi ng kama ni Lily. Inalis ko ang kumot. Namumula ang mga pisngi ni Lily. Malinaw na humihinga siya. Sa nakaraang buhay ko, masyado akong wasak para mapansin iyon, masyado akong inosente, masyado akong bulag. Itinaas ko ang kamay ko. Malakas kong sinampal si Lily sa mukha. Hindi man lang siya natinag. Malamang uminom siya ng pampakalma para hindi ko mahalata. Napahiyaw si Monica. Akala niya, nalaman ko na ang pagpapanggap ni Lily. Marcos, ikaw. Kahit galit ka, hindi mo pwedeng basta-basta. Hindi mo siya pwedeng saktan ng ganyan. Ipinagpatuloy ko, paulit-ulit na hinahampas si Lily sa iba't ibang bahagi ng katawan. Halos mabunyag na ni Monica ang lahat. Nagbago ako ng kilos, nagkunwaring wasak at desperado. Sinabi ko sa iyong huwag kang laging nagpupuyat. Sinabi ko sa iyong magpatingin ka sa doktor. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Paano ako magpapatuloy nang wala ka? Napakahirap lumunok ni Monica. Napatigil siya roon. Hindi ko na siya pinag-aksayahan ng oras. Inilabas ko ang telepono ko at tumawag. Tama, gusto kong mag-ayos ng donasyon ng organo. Kakamatay niya lang. Pakiusap, pumunta kayo agad. Sinubukan akong pigilan ni Monica, pero pinigilan siya ng kanyang posisyon. Kinuha niya ang telepono niya at mabilis na nagpadala ng mensahe. Dumating ang pangkat ng donasyon ng organo makalipas lang ang ilang minuto. Inayos ko ang mukha ko para magmukhang labis na nagdurusa. Mabait na tao palagi ang asawa ko. Bigla siyang nawala sa amin. Gusto kong magpatuloy ang buhay niya sa pagtulong sa iba. Sir, tunay ngang napakabuti ng hangarin ninyo. Sa ngalan ng mga pamilyang matutulungan, salamat po. Aling mga organo ang ipagkakawang gawa ninyo? Napabuntong hininga ako. Namatay siya dahil sa biglaang atake sa puso. Sa totoo lang, hindi ko alam kung alin pa ang maaaring gamitin. Buksan na lang ninyo siya at kunin ang anumang pwede. Kung walang magagamit, i-donate ninyo ang katawan niya sa isang medikal na paaralan para sa pananaliksik. Hindi maaari. Ayaw kailanman ni Lily na i-donate ang kanyang mga organo. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Kailangan nating igalang ang kagustuhan niya. Monica, ako ang asawa ni Lily. Ako ang magpapasya rito. Magkaibigan lang kayo ni Lily at wala kayong kaugnayan sa dugo. Sino ang may huling salita rito? Sa tingin ko, alam mo na ang sagot. At sa bawat minutong pinapatagal mo, lalo pang nasisira ang mga organo. Doktor ka. Hindi mo ba gustong magligtas ng buhay? Sumingit ang pangkat ng donasyon. Tama siya. Dr. Wang, pakiusap, tumabi muna kayo. Parang tatabi naman si Monica. Parang nawawala sa sarili si Monica sa kakakilos. Tumawag lang ako. Hayaan man lang nating makita ng ina niya si Lily sa huling pagkakataon. Nagmamadaling dumating ang ina ni Lily na si Diana, suot pa rin ang mga pambalot sa buhok niya mula sa salon. Malamang nasa kalagitnaan pa siya ng pagpapaganda. Nang makita niyang nakahiga roon si Lily ng buo at walang galos, nakahinga siya ng maluwag, saka ako sinampal sa mukha. Ano bang silbi mo?
Anong klaseng kamalasan ang dinulot ni Lily sa sarili niya nang pakasalan ka? Nagutom ang anak ko sa ilalim ng bubong mo at ngayon gusto mo pa siyang buksan? Kapag may humawak man lang sa kanya ngayon, wawasakin ko ang buong pamilya nila. Walang donasyon, kalimutan na ninyo. Maghanap kayo ng ibang guguluhin. Umalis ang pangkat ng donasyon, halatang nabigo pero wala nang ibang magagawa. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Monica. Muli niyang tinakpan si Lily ng kumot. Bumagsak si Diana sa sofa at itinuro ako, sa kasunod-sunod na bumuga ng masasakit na salita. Wala kang silbi, bulok kang klase ng lalaki. Patay na ang asawa mo at hindi ka man lang nagluluksa. Sa halip na bigyan siya ng maayos na libing, gusto mo pa siyang hiwain para sa siyensya. Gusto mong putul-putulin ang anak ko. Kung gustong-gusto mo ang donasyon ng organo, ikaw ang mag-donate. Mamatay ka ngayon din at idodonate ko ang bawat bahagi ng katawan mo. Tinakpan ko ang mukha ko at malalim na napabuntong hininga. Ma, patawad. Nagkamali ako. Gusto ko lang sanang, wag mo nang isipin yan. Lumayas ka sa paningin ko. Ako mismo ang magdadala sa anak ko sa krematoryo. Agad akong tumahimik. Tahimik at masunurin, kinuha ko ang tasang dinala sa akin ni Monica kanina at iniabot iyon kay Diana. Wala man lang hinala si Diana. Dahil sa stress at sa kakasigaw niya, tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Inubos niya ang laman ng tasa sa isang lagukan. Sinubukan siyang pigilan ni Monica, pero huli na ang lahat. Wala pang 2 minuto, nawalan na ng malay si Diana. Muling bumuhos ang malamig na pawis na kakapunas lang ni Monica. Nautal siya. Marcos, hindi mo na naman susubukang mag-donate ng mga organo, hindi ba? Umiling ako. Inihiga ko ng maayos si Diana sa sofa. Siyempre, hindi. Sinabi na ni Mama na ayaw niya. Igagalang ko iyon. Nakahinga ng maluwag si Monica. Bigla na lang nahimatay si Diana. Baka may malubha siyang problema. Dapat dalhin mo agad siya sa emergency room. Ako na ang bahala sa pag-cremate kay Lily. Tiningnan ko siya ng may bahagyang ngiti. Baligtad yata ang iniisip mo. Ikaw ang doktor, kaya ikaw ang mag-aalaga sa pasyente. Ako ang asawa ni Lily, kaya ako ang bahala sa libing. May katuturan naman, hindi ba? Tumawag agad ako sa krematoryo at sinabi kong pumunta sila kaagad. Nataranta si Monica, paulit-ulit na niyugyug si Diana, pero kahit anong gawin niya, hindi gumalaw si Diana. Wala siyang malay. Nang ilabas ng mga tauhan ng krematoryo si Lily sakay ng stretcher, tuluyan ang napuno si Monica ng takot. Hinawakan niya ang manggas ko, halos pabulong ang boses niya. Marcos, parang nakita kong gumalaw si Lily. Sa tingin ko, maililigtas pa natin siya. Ipinakita ko sa mukha niya ang sertipiko ng kamatayan. Monica, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kung buhay pa si Lily ngayon, mananagot ng husto ang ospital ninyo. At ikaw mismo, ano ang pananagutan mo? Murder ang tawag dito. Kriminal na kapabayaan ang tawag dito. Kung mananatiling bukas ang ospital na iyon, hindi ko alam. Pero ikaw, makukulong ka. Kaya mag-isip kang mabuti. Talaga bang nakita mong gumalaw si Lily? Wasak na wasak si Monica, wala siyang maisip na paraan para lumaban. Malamig akong tumawa, inalis ang kamay niya, at sinundan ang van ng krematoryo. Napahiyaw si Monica at dali-daling tumawag. Sinulyapan ko si Lily na nakahiga sa stretcher at hindi ko napigilang umiti, saka ko napansin. Gumalaw ang mga daliri ni Lily. Malamang alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya. Nawawala na ang bisa ng pampakalma. Unti-unti na siyang nagigising. Kuya, pakiusap, bilisan mo, sinusubukan ng biyanan kong kunin ang katawan ng asawa ko. Gusto niyang i-donate ang mga organo nito, pero gusto ko lang umalis ang asawa ko sa mundong ito ng buo, gaya noong pagdating niya rito. Masiglang sumagot ang driver, ayos, at agad niyang inapakan ang silinyador. Sa nakaraang buhay ko, noong araw na nakasalubong ko si Lily sa kalye, 10 taon na ang lumipas, pero halos hindi man lang nagbago ang mukha niya. Walang bakas ng paglipas ng panahon sa kanya. Samantala, sadyang humarang ako sa harap ng kotse niya para lang makuha ang atensyon niya. Kailangan kong makasiguro na siya nga iyon. Gusto kong ibuhos ang lahat ng taon ng pananabik ko. Matagal akong tinitigan ni Lily bago niya ako halos makilala. Ngumiti siya. Ay, ikaw pala. 10 taon na, pero mas matanda ka na ngayon kaysa sa lolo ko. Noon, paos ang boses ko at nakayuko ang likod ko. Hindi ako mukhang lalaking nasa edad 50. Nautal akong nagsalita, Lily, ikaw, dapat patay ka na. Nagpanggap akong patay para mawala ka sa buhay ko. Hindi man lang natapos ni Lily ang sinabi niya, pero ano pa ba ang dapat kong intindihin? Kung nakipagdiborsyo lang siya, hindi ko naman siya tatanggihan.
Pero ang diborsyo ay nangangahulugang hahatiin niya sa akin ang kalahati ng mga ari-arian niya. Nangangahulugan din iyon na kailangan niyang dalhin ang reputasyon ng isang asawang nagtaksil. Ibang usapan ang pagpapanggap na patay. Maaari niyang ipasa sa akin ang lahat ng utang, ilipat ang lahat ng ari-arian niya, magkaroon ng bagong pagkakakilanlan ng walang dapat katakutan, at hayagang sumama kay Sebastian. Sa sobrang galit ko, hindi ako makapagsalita, pero parang natutuwa si Lily. Umiti siya at nagpatuloy. Alam mo, noon sa ospital na iyon, pwede ko namang kanselahin ang lahat. Naaalala ko pa ang tunog ng pag-iyak mo. Talagang na-curious ako. Paano nagagawa ng isang matandang lalaki na umiyak na parang gansa? Umalingaw-ngaw ang tawanan mula sa loob ng kotse. Nakakatawa raw, ayon sa kanila. Hinawakan ko ang dibdib ko at bumagsak. Napabuntong hininga si Sebastian mula sa loob. Babe, niloloko ba tayo niyan? Tara na. Sigaw ni Lily na malas ako, saka sila umalis nang hindi man lang lumingon. Ang huli kong alaala ay ang panonood sa kotse nilang papalayo, pagkatapos ay puro dilim na. Ngayon, tinitigan ko ang bata at maningning na mukha ni Lily. Yumuko ako at idinikit ang tainga ko sa dibdib niya, pinakikinggan ang mahinahon niyang tibok ng puso. Sinabi ko ang lahat ng hindi ko nasabi sa nakaraang buhay ko. Alam kong hindi ka patay. Alam kong nagtataksil ka sa akin, at alam kong isinadula mo ang buong palabas na ito para tumakas kasama si Sebastian at iwan akong baon sa utang. Pero hindi kita kinamumuhian. Napagpasyahan kong igalang ang kagustuhan mo dahil gusto mong mamatay ng labis. Sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Alam kong naririnig mo ang bawat salitang sinasabi ko ngayon. Hindi ako sigurado kung nakararamdam ka ng sakit. Sana, para maranasan mo mismo ang pag-cremate. Tutal, ang makremate ng buhay ay baka gawin kang unang tao sa kasaysayan. Nanginginig ang mga daliri ni Lily. Hindi siya makagalaw pero patuloy na umaagos ang luha sa mukha niya. Inabot ko siya at pinunasan ang mga luha niya. Huwag kang magmadali, marami ka pang oras para umiyak kapag nasa loob ka na ng silid ng kremasyon. Hindi tumitigil ang pagring ng telepono ko. Sina Monica at Diana, sunod-sunod ang tawag. Pero sa ngayon, isa lang akong wasak na lalaking nawalan ng asawa. Makatuwiran lang na hindi ako sumagot. Dahil todo bilis ang driver, ang 30 minutong biyahe ay naging 20 minuto na lang. Pero punong-puno ng tao ang krematoryo ngayon. Hindi pa darating ang turno ni Lily ng kahit isang oras. Nang makita ko ang manager, binago ko ang ekspresyon ko at napahikbi. Namatay ang asawa ko dahil sa biglaang atake sa puso. Nang mabalitaan iyon ng biyenan ko, nawalan din siya ng malay. Nasa emergency room siya ngayon. Kailangan kong bumalik sa kanya. Pakiusap, mauna na lang ang asawa ko. Hindi ko kayang mawala silang dalawa. Malinaw na hindi pa kailanman nakaranas ang manager ng taong gustong lumaktao sa pila ng kremasyon. Naiintindihan kong nagmamadali ka, pero matagal nang naghihintay ang iba. Hindi ko talaga kayo pwedeng paunahin. Pero kasabay ng sinabi niya, iniabot niya ang kamay niya sa paraang napakalinaw. Alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin yon. Kinuha ko ang telepono ko at agad na naglipat ng $2,000. Pakiusap, ulila ako. Ang asawa ko at biyenan ko ang lahat sa akin. Hindi ko rin kayang mawala ang biyenan ko. Naantik ang manager sa sinseridad ko. Nauna si Lily sa pila. Wala pang 10 minuto na ipasok na siya sa silid ng kremasyon. Inabot ng tauhan ang buton. Pinigilan ko siya. Hindi ko siya hahayaang maging mamamatay tao. At saka, gusto kong ako mismo ang gumawa nito. Matapos kong ipilit, pumayag ang tauhan na ako ang pumindot sa buton. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang umalinggaw ang mga nagmamadaling boses sa pintuan. Si Diana at Monica. Tigil ngayon din. Huwag ninyo siyang i-cremate. Tumigil ka riyan. Ilabas ninyo ang anak ko. Marcos, sandali, may gustong sabihin si Diana kay Lily. Tabi, hindi ko hahayaang i-cremate ninyo ang anak ko, ako mismo ang gagawa nito. Kahit ngayon, sa huling sandaling ito, pilit pa rin nilang pinananatiling buhay ang peking plano ng pagkamatay. Lumuhod ako, wasak sa dalamhati. Ma, wala na si Lily, hayaan na natin siyang makapagpahinga ng payapa. Ako ang asawa niya, hindi ako aalis. Napalibutan kami ng mga tao habang nagkatinginan ang mga tauhan sa sobrang pagtataka. Anong klaseng drama ito, hindi entablado ang krematoryo. Humakbang ang tauhan para pindutin ang buton, pero sina Monica at Diana ay sabay na sumugod na parang mga gutom na lobo, baka sa mukha ang matinding desperasyon. Napaatras ang tauhan at mabilis na umiwas. Hindi na napigilan ni Monica at Diana ang bilis ng pagsugod nila. Diretso silang bumangga sa buton.
Isang malalim na dagundong ang umalinggaw at nilamon si Lily ng naglalagablab na apoy. Dalawang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Lahat ay napatingin kina Monica at Diana. Ako naman, kailili lang sa loob ng silid na iyon. Tuluyan nang nawala ang bisa ng pampakalma. Bahagya ko pang nakita ang nakabuka niyang bibig at ang braso niyang umaabot pa itaas. Pero masyadong maingay ang kaguluhan sa labas. Walang nakapansin. Mahigit 1 minuto ang lumipas bago may muling tumingin sa silid. Nagbulungan ang mga tauhan ng krematoryo sa sobrang gulat. Ngayon lang ako nakakita ng brasong umabot ng ganyan kataas, parang buhay na tao. Buti na lang araw ngayon, kung hating gabi ito, iisipin kong zombie iyon. Pinunasan ko ang mga luhang wala naman talaga, at pinigilan ang mga sulok ng bibig kong gustong ngumiti. Isinuot ko ang pinakakaawa-awang ekspresyon ko. Pinakamahal ng asawa ko ang nanay niya, siguradong narinig niya ang boses nito at sinubukan niyang bumangon sa huling pagkakataon para makita siya. Humarap ako sa silid at pinunasan ang mga mata ko. Lily, humayo ka ng payapa, ipinapangako kong aalagaan ko ang nanay mo. Magsisikap akong mabuti at ipapadala ko rin siya sa tabi mo sa lalong madaling panahon. Iniwan ni Monica si Diana na nakabulagta sa sahig at pasuray-suray na lumapit sa akin. Isang tingin lang niya sa loob ng silid at muntik na siyang mawala ng malay. Taranta niyang pinukpok ang mga kontrol. Bakit ayaw tumigil? Patayin ninyo! Patayin ninyo! Hindi pa kailanman nakakita ang mga tauhan ng kapamilyang ganito kahisterikal. Hinila nila siya palayo. Naiintindihan namin ang sakit na nararamdaman ninyo, pero hindi na ito mababawi. Sa ikinikilos ninyong lahat, hindi siya makakapagpahinga ng payapa. Namutla si Monica na parang nakakita ng multo. Diretso siyang bumagsak sa sahig. Tapos na. Tapos na ang lahat. Gumapang si Diana palapit sa paa ko, kumakapit sa pantalon ko habang sumisigaw. Halimaw ka! Pinatay mo ang anak ko. Ibalik mo siya. Pagod akong napabuntong hininga at inilabas ang sertipiko ng kamatayan. Ma, alam kong nasasaktan ka, pero walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Lily. Namatay siya dahil sa biglaang atake sa puso. Hindi ka naniniwala? Tanungin mo si Monica. Siya mismo ang nagsagawa ng resuscitasyon at siya rin mismo ang naglabas ng sertipiko ng kamatayang ito. Humarap ako kay Monica, halos hindi ko na mapigilan ang ngiti ko. Hindi ba tama iyon, Monica? Wala talagang maisagot si Monica. Kung sasabihin niyang buhay si Lily, saan nanggaling ang sertipiko ng kamatayan? At kung sabihin niyang patay si Lily, hindi iyon tatanggapin ni Diana. Pagkarinig nito, biglang nagwala si Diana. Ikaw iyon. Pinatay mo ang anak ko. Buhay siya. Bakit may sertipiko ng kamatayan? Inilibing mo ng buhay ang anak ko at kasalanan mong lahat ito. Ang pagsabog niya ay parang dagundong ng kulog. Napatigil ang lahat sa silid. Namuti sa takot ang mga tauhan. Diyos ko, pagpatay ito. Pumihit ang mga mata ni Diana at bigla siyang nawalan ng malay. Agad akong natauhan. Malakas kong sinampal si Monica sa mukha. Monica, ano bang problema mo? Hindi nakakatawa ang ganoong biro. Patay na ang asawa ko. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Natigilan si Monica. Napagpasyahan ng mga tauhan na dala lang ni Monica ng matinding dalamhati ang pagkahisterikal niya, kaya bumalik sila sa trabaho. Natapos ang kremasyon kay Lily. Nagkunwari akong halos hindi mapigilan ang galit ko, kinuha ang abo ni Lily at lumabas ng krematoryo. Bago ako umalis, iniwan ko kay Monica ang huling sinabi ko. Wala ka namang dahilan para takutin si Mama hanggang sa himatayin siya. Ikaw na ang magdala sa kanya sa ospital. Hindi naman sa hindi ko gustong panoorin ang kaguluhang mangyayari. Mas mahalaga lang ang kailangan kong gawin. Pag-uwi ko, inilagay ko ang abo ni Lily sa isang kapansin-pansing lugar sa sala, saka agad tumawag sa abogado ko. Sinimulan ko ang proseso ng pagmamana sa kumpanya at ari-arian ni Lily. Sa nakaraang buhay ko, masyado akong wasak para kumilos. Nang matauhan ako, wala na ang kumpanya. Ngayon, kung hindi ako kikilos agad bago magising si Diana, mauunahan niya ako. Jason, biglaan ang pagkamatay ni Lily, pero minsan niyang nabanggit ang tungkol sa mga trust ng pamilya at mga account sa ibang bansa. Kailangan kong gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo at alamin ang buong larawan ng mga ari-arian niya sa loob ng 48 oras. Nag-atubili si Jason sa kabilang linya. Ginoong Lee, batay sa mga pampublikong record na makukuha, mukhang ilang ari-arian lang ang pagmamay-ari ni Miss Liu, pati ang kumpanyang kumokonsulta na halos malugi na at 10-10 milyong utang. Tama ba iyon? Jason, matalino si Lily hanggang sa kaibuturan.
Ang babaeng mas gugustuhing pekin ang sariling pagkamatay kaysa makipagdiborsyo ay may pinoprotektahan na mas mahalaga kaysa sa nakikita sa mga record. Suriin mong mabuti, triplehin mo ang bayad mo. Malalaking gantimpala ang nag-uudyok ng matatapang na pagkilos. Kinabukasan ng hapon, nakatanggap ako ng naka-encrypt na email mula kay Jason, eksaktong gaya ng hinala ko. Ginagamit pala ni Lily ang tinatawag niyang kumpanyang medikal na konsultasyon para magpatakbo ng matagalang operasyon ng money laundering at paglilipat ng mga ari-arian. Sa pamamagitan ng mga credential ni Monica bilang doktor, bumili siya ng malalaking dami ng iligal na formula ng gamot na lahat ay nakarehistro sa ilalim ng ilang kumpanya sa ibang bansa. At heto ang tunay na nakakatawang bahagi. Nakahanap ako ng isang lihim na safe. Lokasyon ang lumang garahe. Nang itulak ko ang kalawangin nitong pintuang bakal, sinalubong agad ako ng amoy ng amag. Sa sulok na ito, ni minsan ay hindi ako nakatapak sa nakaraang buhay ko. Binuksan ko ang nakatagong lalagyan. Walang alahas sa loob. Puro maayos na salansan ng pera at ilang cryptocurrency cold wallet. 10 milyong utang, Lily. Kaya ang plano mo ay iwan akong mabulok sa impyerno ng utang na iyon habang dadalhin mo ang milyon-milyon mong bitcoin sa ibang bansa para mamuhay ng maligaya kasama si Sebastian. Binilang ko iyon. Ang pera pa lang ay mahigit $2 milyong na. Hindi ko agad ito idineposito. Sa halip, nakipag-ugnayan ako sa mga kumpanya ng pautang na may pinakamalalaking pagkakautang kay Lily. Kapag nakikipag-ayos sa mga nagpapautang na walang awa, ang pinakamagandang gawin ay hindi tumakbo, kundi bilhin sila. Nag-ayos ako ng pagpupulong kasama ang mga pinuno ng ilang kumpanya sa isang mamahaling pribadong club. Mga ginoo, na-cremate na si Lily. Nagsasalita na ang sertipiko ng kamatayan para sa sarili nito, sigurado akong narinig na ninyo. Ginoong Lee, hindi nabubura ng kamatayan ang utang. Kayo ang pangunahing tagapagmana. Kailangang bayaran ang perang ito. Hindi ko kailanman sinabing hindi ako magbabayad. Narito ang $2 milyong bilang patunay ng mabuting hangarin. Ituring ninyo itong paunang bayad sa interes. Ang natitirang utang ay babayaran ko pagkatapos kong kunin ang kumpanya ni Lily sa pamamagitan ng legal na pagsasangla ng mga bahagi nito. Pero may kondisyon ako. Ang ina ni Lily na si Diana at isang lalaking nagngangalang Sebastian E. baka maihawak na ilan sa mga nakatagong ari-arian ni Lily. Sa ngayon, nagpapakalat sila ng mga chismis, inaakusahan akong pumatay at sinusubukang gamitin iyon para kunin ang ari-arian. Kapag nagtagumpay sila, wala kayong makukuhang kahit $1. Kaya ang hinihiling ko, huwag ninyo silang hayaang makialam sa plano ko sa pagbabayad at iparamdam ninyo sa kanila kung ano ang pakiramdam na may mga maniningil ng utang sa pintuan nila. Dahil gusto nila ng ebidensya ng ganoon na lang, hayaan muna ninyong malunod sila sa utang. Ang kumpanya ni Lily ay tinatawag na Lily Trading Company, elegante ang pangalan. Sa katotohanan, isa itong hungkag na kabibe na puno ng kabulukan. Sa unang araw ko bilang bagong may-ari, pumasok ako kasama ang 12 malalaki at matitibay na tauhan ng seguridad. Nakatayo roon ang punong opisyal sa pananalapi na si Quinn, pinsan ni Monica, habang mahigpit na hawak ang isang salansa ng mga dokumento, tuluyang namumutla ang mukha. Ginoong Lee, hindi ito eksaktong tamang proseso. Kakamatay lang ni Miss Liu. At ngayon pa lang, nagpapakita ka na ng puwersa para paalisin ang mga matagal ng empleyado. Tamang proseso. Paglustay ng $380,000. Pagsumite ng mga peking ulat ng gastusin. Queen, gusto mo bang pag-usapan natin ang tamang proseso, ako ang kausap mo, o ang Financial Crimes Unit? Mayroon kang 30 minuto. Kunin mo sa computer mo ang bawat email at record ng transaksyon na may kinalaman kina Lily at Sebastian. Gawin mo ng maayos at ang $380,000 na iyon ang magiging separation pay mo. Kapag hindi, makukulong ka kasama ng pinsan mo. Wala pang 20 minuto, nasa akin na ang lahat ng kailangan ko, bawat huling piraso nito. Kasama ang ebidensyang iligal na inilipat ni Lily ang mga ari-arian kay Sebastian at ang mga digital na kontrata para sa mga ari-ari ang binili nila ng magkasama sa ibang bansa. Ito ang mga paghahandang ginawa ni Lily para magsimula ng bagong buhay matapos ang peking pagkamatay niya. Ngayon, ang mga ito ay naging mga patalim na nakatutok mismo sa kanila, ebidensya ng pandaraya at pagtatago ng mga ari-arian. Mabigat at kulay abo ang langit. Pinanood ko ang mga numerong patuloy na tumataas sa bank account ko at wala akong naramdaman. Ang mga ari-arian ni Lily, ang mga digital assets sa cold wallet, pati ang mga bahagi ng kumpanya matapos ang restructuring, ay may kabuang halagang mahigit $50 milyong. At ang utang na iyon? Sa ilalim ng pamamahala ko, nauri ito bilang personal na pananagutan ni Lily dahil sa pandaraya.
Dahil patay na ang may utang at lahat ng ari-arian ay ginamit para sa pagbabayad, ang natitirang problema ay buong-buo nang napunta kay Diana bilang gwarantor, ang huli kong regalo sa kanya. Lily, salamat, ngayon may pera, ari-arian at kumpanya na ako. Mula ngayon, mamumuhay ako ng napakaganda na ikot ang ulo mo sa inggit, mas maganda kaysa sa anumang pinangarap mo sa nakaraang buhay mo. Nagpakalasing ako hanggang sa mawala ng ulirat at nakatulog sa sofa. Kinabukasan, nagising ako sa sunod-sunod na katok. Hinimas ko ang kumikirot kong ulo at binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas sina Monica at Diana, kasama ang isang lalaking mukhang ilang taon na mas matanda sa akin. Siguradong si Sebastian iyon, ang parehong lalaking nakita ko sa nakaraang buhay ko. Punong-puno ng dalamhati at galit ang mukha niya. Sa kamay niya ay maihawak siyang batang lalaki, marahil 6 o 7 taong gulang, nakapansin-pansing kamukha ni Lily. Maaari kayang anak sa labas ni Lily sa kanya ang batang ito. Kaya pala ayaw kailanman ni Lily na magkaroon kami ng anak sa pagsasama namin. May anak na pala siya kay Sebastian. Mukhang wasak na wasak silang tatlo, may maitim na bakas ng puyat sa ilalim ng mga mata nila. At nasa likuran nila ang mga pulis. Mga opisyal, siya ang lalaking nag-cremate ng buhay sa anak ko. Arestuhin ninyo siya. I-cremate rin ninyo siya. Para maranasan niya kung ano ang pakiramdam. Alam kong darating ang sandaling ito. Hindi ko lang inasahang darating ito ng ganoon kabilis. Napabuntong hininga ako nang walang magawa. Ma, pakiusap, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ilabas mo ang sertipiko ng kamatayan. Mga opisyal, ito ang sertipiko ng kamatayan ng asawa ko. Hindi matanggap ng biyenan ko ang pagkawala niya. Sa tingin ko, naapektuhan na ng matinding pagluluksa ang pag-iisip niya. Teka, mukhang maayos naman ang lahat. Napabuntong hininga ako at nagpatuloy. 3 taon kaming kasal ng asawa ko. Mahal na mahal namin ang isa't isa sa buong panahong iyon. Nang pumanaw siya, hindi ko kayang isipin na masira ang katawan niya. Kaya agad kong inayos ang kremasyon. Mali ba iyon? Hinawakan ni Diana ang dibdib niya. Kasinungalingan iyan. Hindi kayang tiisin ng anak ko ang presensya mo. Ikaw na boring at walang silbing lalaki. Kung malaya lang noon si Sebastian na pakasalan siya, hindi kailanman magpapakasal si Lily sa iyo dahil lang sa galit niya. Sinadya mo ito. Sinadya mong lumaktaw sa pila sa krematoryo. Sinadya mo iyon para makuha ang ari-arian at kumpanya ng anak ko. Kinumpirma ko iyon sa kumpanya kahapon. Ano ang masasabi mo sa sarili mo? Tinitigan ko siya. Bakas na bakas sa mukha ko ang hindi makapaniwala, namumula ang mga mata ko na parang anumang sandali ay maaari nang tumulo ang luha. Ma, pwede mo akong sigawan hanggat gusto mo, pero tunay ang pagmamahalan namin ni Lily. Kung hindi talaga kami nagmamahalan, paano ako magiging nag-iisang tagapagmana ng ari-arian niya? Sinasabi mong buhay si Lily, kung ganoon, isipin mo, paano hindi malalaman ng isang ospital na ganoon kalaki ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan? Si Monica mismo ang nagsabi sa akin na brain dead si Lily. Tumigil ang puso niya. Anong taong buhay ang pasok sa paglalarawang iyon? Sumenya si Diana kay Monica para magsalita. Pero nakatingin lang si Monica sa sahig. At hindi naman nakapagtataka. Kapag nagsalita siya at inamin niyang peke ang sertipiko ng kamatayan, magiging napakalubha ng magiging kapalit nito para sa kanya. Mas mabuting ipagpatuloy na lang ang kasinungalingan. Lalong tumindi ang tensyon. Hinila ni Sebastian ang manggas ni Diana. Tumahimik si Diana. Napabuntong hininga si Sebastian. Talagang hindi namatay si Lily. Ako ang nobyo ni Lily. Naghiwalay kami ilang taon na ang nakalipas dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Sa galit niya, nagpakasal siya sa iyo. Ngayong taon, natapos na ang diborsyo ko at pumunta ako para hanapin siya kasama ang anak ko. Alam ni Lily na mahal pa rin niya ako, kaya nagpa siya siyang pekin ang pagkamatay niya at iwan ka, pero hindi namin kailanman naisip na talagang ipakremate mo siya. Pakiusap, wag mong sisihin si Lily. Ginawa lang niya iyon dahil ayaw kanyang saktan. Mabuti siyang tao. Ngayong wala na si Lily, ang hinihiling lang namin ay tanggapin mo ang batang ito at hayaan siyang matanggap ang mana na nararapat sa kanya. Dahan-dahan akong uminom ng tubig, sa kaginaya ang tono ni Diana. Kasinungalingan iyan. Alam kong walang namamagitan sa inyong dalawa ni Lily. Walang kahit isang sentimo mula sa mana ni Lily ang mapupunta sa iyo. Kaya ngayon, bigla kang nagpapakita kasama ang kung sinong batang nahanap mo kung saan, sinusubukang sirain ang pangalan ni Lily at kunin ang mana niya. Tama ba ako? Halos mabulunan si Diana sa galit pero napapanatili siyang kalmado ng pera. Kasinungalingan iyan. Napakalapit namin ni Lily. Sigurado akong anak ni Lily ang batang ito.
Alam ko iyon ng husto. Inilabas ko ang testamento ni Lily. Ma, bakit ka nagsisinungaling? Kung ganoon kayo kalapit ni Lily, bakit wala ang pangalan mo rito? Bakit lahat ay napupunta sa akin? Hindi makapagsalita si Diana. Itinulak ni Sebastian pasulong ang bata. Tutal, hindi naman niya maaaring aminin na isinulat lang ni Lily ang testamentong iyon para ipasa sa akin ang mga utang niya. Sinulyapan ko ang batang nakatayo sa likuran ni Sebastian at natawa ako sa sarili ko. Kaya pala biglang tumigil si Lily sa pagganap bilang mapagmahal na asawa matapos ang 3 taon. Bumalik pala ang una niyang minahal kasama ang anak nito. Pero sa totoo lang, wala akong nararamdaman. Minsan na akong namatay. Pinanatili kong walang emosyon ang mukha ko. Kung sinasabi ninyong anak ni Lily ang batang ito, magpakita kayo ng patunay. Isang legal na kinikilalang paternity test o birth certificate. Nagkatinginan sina Sebastian at Diana. Walang paternity test dahil sa bahay ipinanganak ang bata, kaya wala rin siyang birth certificate. Pero anak ni Lily ang batang ito. Mga opisyal, hindi ba ninyo nakikita? Tingnan ninyo ang nangyayari rito. Alam nilang na-cremate na ang asawa ko at sadyang dumating kasama ang bata para angkinin ang mana. Bukod pa roon, kung ano-anong paratang ang ginagawa nila, sinasabing buhay kong pinakremate ang asawa ko. Salungat ang kwento nila sa bawat pagkakataon. Biglang sambit ni Diana, pwede akong magpa-DNA test kasama ang bata. Kung mapatunayang lola niya ako, hindi ba patunay iyon na anak siya ni Lily? Umiling ang opisyal. Hindi sapat na patunay iyon. Pinatutunayan lang yan na may ugnayan kayo ng bata sa pamilya. Hindi sa ganitong paraan mapatutunayan ang relasyon mo kay Lily, at kahit mapatunayan pa iyon, hindi nito makukumpirmang si Lily ang nag-iisang anak mo. Pinigilan ko ang ngiti ko. Isa sa mga dahilan kung bakit iginiit kong ipakremate agad si Lily ay dahil eksaktong ito ang inaasahan ko. Tumama ako sa jackpot. Nagkatinginan sina Diana at Sebastian. Nagdikdik ng ngipin si Sebastian. Kahit kaninong anak man ito, buhay si Lily. Siya ang nagpakremate sa kanya. Mamamatay tao siya at wala siyang karapatang magmana ng ari-arian ni Lily. Hindi mali si Sebastian tungkol doon, pero kailangan muna niyang patunayan na mamamatay tao ako. Humarap ako kay Monica. Monica, sabihin mo sa amin. Buhay ba si Lily o patay? Doktor ka. May pamilya ka. Mag-isip kang mabuti bago ka sumagot. Maaaring hindi kayo maniwala, pero malinaw na malinaw ang alaala ko. Iyong buto na nagsimula sa kremasyon. Kayo ni Diana ang sumugod doon at kayo mismo ang pumindot. Kung totoong buhay si Lily, kayo ni Diana ang mga mamamatay tao. Binago ko ang pagkakalarawan sa desperado nilang pagsugod bilang sinadya nilang pag-atake, na sadyang pinindot ang buton. Bago pa man makapagsalita si Diana. Kasinungalingan iyan, mariing sabi ni Monica. Talagang patay si Lily. Napabuntong hininga ako, pero biglang itinaas ni Sebastian ang telepono niya. Alam kong magsisinungaling ka. Kaya nagdala ako ng ebidensya. Nagpatugtog si Sebastian ng video sa telepono niya. Makikita roon silang apat, sina Sebastian, Lily, Monica, at Diana, na nakaupo sa sofa habang pinagpaplanuhan ang peking pagkamatay. Maririnig mula sa speaker ang boses ni Lily, kasing nakakainis gaya noong nakaraang buhay ko. Ako ang magbibigay ng pampakalma. Ikaw ang bahala kung paano mawawala ng malay ang asawa ko, saka sabihin mong na-cremate na ako. Kapag natapos na, bibigyan kita ng $1,000,000. Pero hindi kompleto ang recording. Wala roon ang bahagi kung saan pinagplanuhan nilang baunin ako sa utang. Bumagsak si Monica, tuluyang hindi alam ang sasabihin. Ako. Talaga. Hindi ko alam. Mukhang nakahinga ng maluwag si Sebastian. Talagang hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Pinatay mo si Lily, dapat makulong ka, at dapat mapunta kay Diana ang ari-arian. Tumahimik ako at nagkunwaring natigilan. Hinayaan kong mabuo sandali ang emosyon, saka nagmukhang tuluyang wasak. Mga opisyal, gusto kong magsampa ng reklamo. Sadyang inayos ng tatlong ito na peki ng asawa ko ang pagkamatay niya nang hindi man lang sinasabi sa akin. Tuluyang nasira ang loob ko. Wala akong kaalam-alam na buhay pa siya, at alam ng dalawang ito na balak kong i-donate ang mga organo ng asawa ko. Alam nilang balak kong ipakremate siya, pero wala silang sinabi. Sinadya nila ito. Gusto nilang ako mismo ang magpakremate kay Lily, saka sila lalabas para angkinin ang ari-arian. Alam kong pumanaw na ang asawa ko. Sinunod ko ang tamang legal na proseso at inayos ko ang kremasyon niya. Krimen ba iyon? Malinaw na hindi. Hindi kailanman inakala ng dalawang ito na magiging ganito ako katalas at kalmado.
Akala nila, kapag hinarap nila ako sa katotohanan, mawawasak ako, bibigay ako at hahayaan silang kontrolin ang bawat kilos ko. Pero minsan na akong namatay. Hindi na ako ang inosente at hangal na lalaki noong nakaraang buhay ko. Pagkagising ko pa lang, nakaplano na sa isip ko ang bawat hakbang ng mga susunod na mangyayari. Nanginig ang boses ko sa dalamhati, namamalat ang lalamunan ko sa tindi ng emosyon. Nang subukan kong ayusin ang donasyon ng organo, Diana, naroon ka mismo. Nang tumanggi ka, bakit hindi mo na lang sinabi sa akin ang totoo? Kung diborsyo lang ang gusto ni Lily, paano ko naman siya matatanggihan? Kayong lahat ang nagpakain kay Lily ng planong ito, kinumbinsi siyang maniwala sa mga kasinungalingan ninyo, at pinili niyang pekin ang pagkamatay niya, kaya naging lalaking naghatid sa sarili niyang asawa sa krematoryo. Paano ninyo nagawang maging ganoon kalupit? Dahil iginiit iyon ni Lily. Kailangan niyang lubos kang maniwala. Kaya ang nagawa ko lang ay pigilan ang donasyon ng organo. Hindi ako maaaring magsalita. Kung ganoon, paano naman ito? Habang papunta ako sa krematoryo, tumawag ka sa akin. Ibig sabihin, alam mong dinadala ko si Lily para ipakremate. Labis akong nabalot ng dalamhati kaya hindi ko nasagot. Pero bakit hindi ka nagpadala ng mensahe? At nang makarating ka sa krematoryo, hindi pa na-cremate si Lily. Kaya bakit wala ka pa ring sinabi at sa halip ay pinindot mo ang buto ng kremasyon sa harap ng lahat? Tuluyang hindi makapagsalita sina Diana at Monica. Pero alam ko ang totoo. Kumpiyansa silang maisasagawa pa rin nila ang plano. Kailangan lang nila akong mailihis sandali at magtatagumpay na ang plano. Walang panganib, walang gantimpala, hindi ba? Nauwi sa kaguluhan ang buong eksena ng walang nalutas. Lahat ay nagtuturuan. Walang magawa ang mga pulis kundi dalhin kaming lahat para sa investigasyon. Pero matapos ang ilang araw na pagsisiyasat, naging malinaw ang lahat. Isa akong tunay na mapagmahal na asawa na walang kaalam-alam sa pagtataksin ni Lily. Hindi ko kailanman kinwestiyon ang mga business trip niya o ang mga paglabas niya sa gabi. Hindi ko kailanman ginalaw ang telepono niya. Pare-pareho ang sinabi ng mga kapitbahay, kaibigan at kasamahan niya. Kinumpirma ng mga security footage sa bahay namin noong nabubuhay pa si Lily na hindi kami magkahiwalay na mag-asawa. Walang kahit isang naitalang pagtatalo. At walang paraan ang mga pulis para malaman na muli akong isinilang. Batay lamang sa ebidensya, anong klaseng mapagmahal na asawa ang bigla na lang papatay sa sarili niyang asawa? Tungkol naman kina Diana, Monica at Sebastian, puno ng butas ang kwento nila. Hindi mabilang ang mga pagkakataong maaari nilang sabihin sa akin na buhay si Lily, pero naghintay sila hanggang matapos makremate si Lily bago magsalita. Lalo na sina Monica at Diana, nakita nilang ipinasok si Lily sa silid ng kremasyon na natiling tahimik at saka sila mismo ang pumindot sa buton. Sinasabi nilang aksidente iyon. Pero sino ang maniniwala sa kanila? At bukod sa lahat ng iyon, kahina-hinala na mula pa sa simula ang buong plano ng peking pagkamatay. Sa pagtatapos ng investigasyon, isa lamang akong inosente at wasak na lalaking nawalan ng asawa. Ang tatlo naman ay dinakip dahil sa hinalang pagpatay at isinailalim sa kustodya. Matapos makapagpiyansa, ayaw pa ring sumuko ni Diana at Sebastian. Nagpapadala sila ng mga tao para harapin ako bawat ilang araw. Sinubukan ko ang pamunuan ng gusali, saka ang mga pulis, pero para silang matigas na sakit na ayaw mawala. Sa huli, ginamit ko ang ari-arian ni Lily para kumuha ng 100 bodyguard. May malinaw akong utos sa kanila. Ang sinumang pupunta para manggulo, maliban sa 2 walang hiya at garapal na pasimuno, pabagsakin ninyo. Sasagutin namin ang anumang pinsala. Simple lang. Dahil hawak ko ng maayos ang pera, hindi personal na napipinsala sina Diana at Sebastian, pero sinumang iba pang nahihikayat nilang sumama sa kanila ay napapahamak. Halos 1 buwan nilang pinupuno ang emergency ward ng ospital. Sa huli, kahit gaano pa magsikap sina Diana at Sebastian, wala nang gustong sumama sa kanila. Sa tindi ng galit at kawalan ng magawa, nauwi sila sa pagtitig sa akin na para bang kaya nila akong patayin sa tingin. Nasiyahan ako sa bawat segundo nito. Masaya akong namuhay sa harap mismo nila. Champagne, mamahaling alak, mga sports car, magandang kasama, lahat ng pagsisisi ko sa nakaraang buhay ay nabura, habang naggangalit sa inggit sina Diana at Sebastian. Makalipas ang 3 buwan, inilabas ang hatol. Nag-guilty silang 3 sa pagpatay at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Nang dumating ang mga pulis dala ang warrant ng pag-aresto, gumawa si Diana ng isang napakalaking eksena. Umakyat siya sa balkonahe at nagbantang tatalon, sumisigaw na ako raw ang pumatay sa asawa ko, mas masahol pa raw ako sa hayop, mabubulok daw ako sa impyerno, tiwali raw ang mga pulis, at walang halaga sa kanila ang buhay ng tao. Nagtipon ang mga tao sa ibaba.
Akala ni Diana, nakuha na niya ang simpatsya ng mga tao. Sinubukan niyang kampihan siya ng mga tao. Nagpakita siya ng isang madrama at emosyonal na eksena habang umaagos ang mga luha sa mukha niya. Pagkalipas ng isang buong oras, may isang tao sa karamihan na tamad na sumigaw, tatalon ka ba o hindi? Nagpapakitang tao ka lang sa amin. May mga pupuntahan pa kami. Sa sobrang galit, biglang sumugod si Diana, pero nadulas ang paa niya at nahulog siya sa balkonahe. Isang malakas na tunog ang narinig at wala na siya. Hindi rin naging maganda ang sinapit ni Monica. Nang mabunyag ang lahat, agad siyang diniborsyo ng asawa niya, kinuha ang mga anak nila, at iniutos na putulin nila ang lahat ng ugnayan kay Monica magpakailanman. Huwag na nila siyang tawaging ina kailanman. Bago pa man dumating ang mga pulis, ilang beses na lumapit sa akin si Monica para makiusap. Hiniling niya sa akin, alang-alang sa kung ano man ang naging kami noon, na sumulat ako ng liham ng pagpapatawad. Sinabi niyang gagawin niya ang kahit ano pa man, basta iligtas ko lang siya. Hindi niya kayang mawala ang lahat, ang pamilya niya, ang tahanan niya, ang kinabukasan niya. Pero sa nakaraang buhay ko, nang mawala sa akin ang lahat, sino ang nagpakita ng awa sa akin? Kung ano ang itinanim mo, iyon ang aanihin mo, haharapin mo ang mga ginawa mo. Sa huling pagpunta niya, tuluyan niyang hinubaran ang sarili niya sa harap ko. Ngumiti ako ng malamig at pinapalabas ko sa lahat ng 100 bodyguard si Monica. Kalaunan, nalaman kong ilang beses sinubukan ni Monica na wakasan ang sarili niyang buhay habang nasa bilangguan, pero nabigo siya sa bawat pagkakataon. Tungkol naman kay Sebastian, halos nakakatawa ang paraan niya. Sinubukan niyang gamitin ang usapin tungkol sa pamilya. Sinabi niyang walang kasalanan ang bata. Sinabi niyang dahil mahal na mahal ko si Lily, paano ko hahayaang mawala ng parehong magulang ang anak niya at lumaking ulila. Dagdag pa niya, matalino ang bata, sapat para balang araw ay makatulong sa akin na patakbuhin ang kumpanya. Tungkol naman sa kanya, sinabi ni Sebastian na hindi siya sakim. Bilang tunay na ama ng bata, ilang milyong dolyar lang daw ang hinihingi niya para mamuhay ng komportable at nangako siyang tuluyan ng mawawala sa buhay namin. Kaya ngumiti ako at sinabi sa kanya, nakaayos na ang ampunan. Magiging maayos ang bata. Tungkol naman sa iyo, malamang nalulungkot si Lily roon. Dapat samahan mo siya. Sumabog sa galit si Sebastian at sunod-sunod na nagmura. Lumabas akong tumatawa mula sa istasyon ng pulis, iniwan ang bawat bahagi ng nakaraan. Nang matapos ang lahat, pinauwi ko na ang lahat ng 100 bodyguard. Binigyan ko ang bawat isa ng malaking separation package. Pero may isang bodyguard na babae na namukod tangi. Dedikado siya at maaasahan araw-araw. Perpektong nagkakasundo ang personalidad namin. At napakaganda niya. Pero higit sa lahat, may nakita akong bihira sa kanya, katapatan. Ipinagbili ko ang lumang apartment, ginamit ang pamana na napakabukas palad na iniwan sa akin ni Lily para bumili ng mas malaking bahay sa mas magandang lugar at lumipat ako roon. Kaming dalawa lang. Tungkol naman sa abo ni Lily, itinabi ko iyon sa malapit sa akin dahil naniniwala akong may nakatingin mula sa itaas at gusto kong nasa unang hilera si Lily para makita kung gaano kaganda ang naging buhay ko. Ginoong Lee, ano ang susunod nating gagawin? Si Ava, matapang ang mga mata at napakaganda, ay tila nahihiya sa sandaling ito. Nakatayo siya sa likuran ko, kinakalikot ang mga kamay niya. Ngumiti ako. Simple lang. Bubuo tayo ng pamilya at sisiguraduhin nating magiging malaki ito.